Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Ang Los Angeles Lakers ay gumawa ng mga pagbabago sa kanilang lineup. Naidagdag nila ang former number 1 pick DeAndre Ayton, former Defensive Player of the Year winner Marcus Smart at solid shooter Jake LaRavia. May mga rookies din silang kinuha subalit hindi expected na mabibigyan ito ng mahabang minuto o baka nga kadalasan ay DNP lamang ito. Sa palagay ng iba ay may kulang pa sa lineup ng Lakers upang maging lehitimong contender ito sa napakatinding Western Conference. Tulad na lamang ng isang center na maaasahan sa depensa at solid 3-and-D players. Ganun pa man ayon sa NBA insider Sean Devini ay may mga team nang lumapit at nagpakita ng interes para kay Gabe Vincent at Jared Vanderbilt sa isang trade. Ganun pa man ay ayaw nga daw itong bitawan ng Lakers at naniniwala si Rob Pelinka na sapat na ang lineup na meron sila ngayon para gumawa ng championship run. Inaasahan na final na nga daw ang lineup na meron ngayon ng Lakers, at least ito na ang lineup na expected sa umpisa ng season. Kung ang tanong ay ito na ba ang makikita natin na lineup sa dulo ng season ay ibang usapan nga yan dahil nakadepende ang lahat ng ito sa performance sila sa first half ng season. Kung below average nga ito ay asahan na may magaganap na trade bago sumapit ang trade deadline. Tulad lamang ng ginawa nila kay D'Angelo Russell, Anthony Davis, Russell Westbrook, Dorian Finney-Smith, Rui Hachimura at madami pang iba. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay sapat na ang lineup na meron ng Lakers ngayon para gumawa ng malalim na playoff run sa malakas na Western Conference? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Bradley Beal. Isa sa mga big moves sa off-season na ito ay ang paglipat ni Bradley Beal mula sa Phoenix Suns patungo sa Los Angeles Clippers. Sinasabi na madami na laos na ang former All-Star at halos wala na itong maiaambag sa Clippers. Ganun pa man ay medyo magulo nga talaga ang pagkakabuo ng lineup ng Suns noon. Nag-aagawan nga sila ng shot attempts si Devin Booker at Kevin Durant. Wala din silang matinong point guard noon at sinamahan pa yan ng mga injuries. Ngayon sa Clippers ay very stacked nga ang kanilang lineup, mapa first 5 man o second 5. Subalit hindi nga ito pinipilit na positionless basketball bagkus meron silang point guard, shooting guard, small forward, power forward at center na naglalaro ng kanilang mga natural position. Hindi yung shooting guard gagawing point guard, yung power forward gagawing center, small forward na gagawing power forward at iba pa na ginagawa ng Phoenix Suns noon. Paliwanag ni Bradley Beal na ang una at tanging rason kung bakit Clippers ang napili niyang team dahil gusto niya nga daw na magkampiyon. Kailangan niya nga daw ng singsing at tumatanda na nga siya mga kaibigan. Nakapagtala na siya ng mga solid stats sa kanyang mahigit isang dekadang NBA career. Malaki na din ang sahod na kinita niya. Kaya naman handa na siyang tanggapin ng 2 years $11 million contract at ang lesser offensive role sa team sa dahilan na gusto na nga niyang magkampiyon bago pa man tuluyan na siyang malaos at mawalan ng team sa NBA. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?